No, ito yung sunod. Dito tayo kay Sara. Ito kay Sara Duterte. Nako, akala nyo mga kababayan, okay na yung kay Sara Duterte? Hindi! Hindi po. Hindi po yun okay yung impeachment niya. Bubuhayin po yun. Kung sakali man daw, no, kung naalala ninyo mga kababayan, nung nakaraan sa live natin, ay meron pong nanawagan na isang grupo na ang pangalan ng grupo nila ay Tama Na. Tama na, isang grupo sila na parang para silang Makabayan Black, para silang Akbayan Party List, parang gano'n yung grupo nila or kapisanan nila ay tinatawag na Tama Na, Tama Na Group na nagbigay nga ng 100 signature, no? Nag-ano sila na nangalap sila ng 100 signature para buhayin at baliktarin ang desisyon ng Korte Suprema na sa impeachment ni Sara na unconstitutional. No, meron kasi silang pinapagalaw na 100 signature. Ngayon mga kababayan, kung maaprubahan itong 100 signature or tawag dito mga kababayan, mabuksan, no, or pakinggan ng Supreme Court itong 100 signature, ang sabi ni Tito Sen mga kababayan, ito po kung willing ba talaga si Tito Sen na buksan muli yung in-archive na impeachment, oo daw po mga kababayan. Willing daw si Tito Sen na buksan. Wait lang mga kababayan. Nasa Senado daw ang bola. Wait lang po Ito na mga kababayan Tito Sen. Diyos ko po mga kababayan, willing. Naku, kabahan ka na Sara. Ayan, pagbubuhay sa impeachment case ni Sara. Ayan na. Tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling bawiin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagpatigil sa proseso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nako. Matatanda ang ibinahinto ang impeachment proceedings alinsun sa unanimous decision o nagkakaisang pasya ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa articles of impeachment. Bunsod nito, inilagay muna ng Senado sa archive ang mga articles of impeachment habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kamakailan naghain ng petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing desisyon. Nako. Kaya naman ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, sakali mang baguhin ng hukuman ng desisyon, ay handa sila na muling buksan ito. Patay. Personally, yes, the answer is in the affirmative. Yes, I will be prepared. Yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment. Sa madaling salita mga kababayan, hindi kasi masyadong marinig yung boses ni Tito Sen kasi naka-microphone siya. Ganito po yan ang sabi niya. Kung sakali man na kung anuman ang desisyon ng Supreme Court at bubuksan itong naka-archive na impeachment ni Sara, ay handa. No, handa si Tito Sen na bubuksan ito. Nako po mga kababayan. Halaka. Diyos ko po. Nako. Mameri Sakura TV. Ayan, mega love shoutout po. Bubuksan daw. Senado handang buhayin ang impeachment case ni VP Sara kung babawiin ng Supreme Court ang naunang desisyon na unconstitutional. Naku po, mga kababayan, sabi ko sa inyo. Actually, mga kababayan, kung tutuusin po natin ngayon, no? Sana itong Supreme Court ay sana palitan na sana. Diba? Sana itong Supreme Court palitan na sana si Leonin. Di ba? Leonin ba yan? Yung inappoint ni Pinoy. Dapat palitan na ni PBBM yan. Mahirap Mahirap. Lahat kasi dyan na sa loob ng Supreme Court ay puro yan mga kapraternity ni Digong. Di ba? Puro kaprat ni Digong yan. Wala tayong magagawa. Kung magdidesisyon muli ang Supreme Court, hindi ko naman sa sinabing bias sila. Pero, naku, sabi nga, ano ba sabi ni Percy Lapid? Mga kababayan, itong Supreme Court, sabi ni Percy Lapid, numbers game yan dyan. Kahit pa 12 yan sila dyan,
Kung ang 8 pabor sa masama, walang kwenta yung 4. Kasi kung 4 pabor ka, nabalik ta rin ang desisyon, kung 8 hindi, parang Senado lang din. Kung yung 8 hindi pabor, nabalik ta rin ang desisyon at buhayin, walang magawa yung 4. Numbers game nga eh. Yun ang sabi ni Percy Lapid. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, mahirap talaga itong galawan ni Digong. Galawang satanas to eh. Galawang mafia. Bakit? Bakit ko nasabi? Biruin nyo, kaya pala kahit tadtarin mo ng kaso, itong mga kaalyado niya, ang lakas ng loob at kampante. Kasi bakit? Itong Supreme Court hawak niya. Itong Ombudsman noon hawak niya. So kahit saan mo kasuhan, walang mangyayari. Di ba, Ma'am Mary Sakura TV? Ayan, maraming salamat po, ma'am, sa yung super sticker. Thank you so much po. 'Di ba? Kasi kahit kasuhan mo si ganito, kasuhan mo si ganyan, lalo na pagkaalyado niya, walang mangyayari. Bakit? Tao niya eh. Appointed niya. 13 ba naman? Tapos yung isa lang naman dyan kay Pinoy. Diyos ko, kahit nga 4 dyan kay Pinoy, kung ang siyam ay lahat kay Digong, wala kang mangyayari. Tignan nyo. 12 sila. Kay Digong dyan, 11. Ay, 12 yan. 12 ang nasa sa Supreme Court. Ang 10 dyan kay Digong. Ang isa kay Pinoy, yung isa kay PBBM. Tapos ngayon, yung appointed ni PBBM, DDS na rin. Putang inang yan. Wala nang nangyayari. Di ba? Walang nangyayari, mga kababayan. Pagbubutuhan na naman nila. Tapos pagdidibatihan daw, tapos magdidibate. 10 minutes lang, tapos ang desisyon, ayaw. Di ba? Wala. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, pasalamat nga tayo ngayon na ang ombudsman ay kay BBM na. Hindi na kay Sara. 12, kay BBM isa, tapos DDS na ngayon. 11 na, isa kay Pinoy. Wala kwenta, kahit pa kay Pinoy isa dyan. Kung ang 11 ay lahat kay Digong, nga. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ewan ko lang kung anong desisyon, Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, natatawa na lang ako. Inaantay ko na lang na magretiro itong nasa Supreme Court, no? At inaantay ko na lang na mag 100 years old na sila. 'Di ba? 15 ba lahat? Kung 15 man lahat, wala ring kwenta. Kung ang 12 ang buboto niya diyan, ayaw na ibalik. Tapos yung 3 gustong ibalik, walang kwenta. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, kababayan, inaantay ko na lang na itong nasa Supreme Court at nasa Senado ay mag 100 years old na silang lahat. Bakit? Pagdating 100 years old, mamamatay naman yung mga yan. Really nga, tignan nyo, isang utot na lang mamamatay na. Diba? Hanggat kasi hindi mag 100 years old yung mga yan, mga kababayan, wala mangyayari. Diba? Hanggat hindi mag 100 years old yung mga yan, hindi magre-retiro yung mga yan. Hanggat nandyan sila sa power, wala kang aasahan. Diba? Kaya mga kababayan, magdasal na lang. Ang tanging magagawa natin dito, kain, tulog, dasal. Diba? Diba? Ang tanging magagawa nating taong bayan, kung hindi naman tayo magbayad ng tax, tayo'y kinukulong. Pero kapag tayo'y nagrereklamo para ipakulong yung mga nagnakaw ng tax, walang nakukulong. Kaya ang tanging gagawin natin dito, kain, tulog, dasal. Diba? Ngayon, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo kain, tulog at dasal? Hanggang kailan tayo kakain, tutulog at magdasal? Para umabot ng 100 years old, itong taga-Supreme Court at ang mga senador na kumakampi sa mga kawatan. Hanggang kailan tayo kakain, tutulog at dadasal? Na sana balang araw, matanggal at umabot ng 100 years old itong mga nasa gobyerno. Kasi alam nyo, mga kababayan, hindi naman aabot 100 years old yung mga yan, mamamatay din yan. Kaya nga sabi ko, ay nako, wala tayong papatunguhan dito. Ang tanging gagawin natin, pagpapalitan lahat yan dyan. Hanggat hindi nyo papalitan yan, mananatili tayong kakain, tutulog at magdasal.
Kung pangit ka, pagising mo bukas, pangit ka pa rin. Kasi bakit anong aasahan mo sa Supreme Court at sa Senado? Kung magreklamo ka sa Supreme Court na ninakawan ni tarpulanong politician yung kababayan natin, sasabihin lang naman, wala, unconstitutional. Kung dadalhin naman sa Senado, wala, archive lang din. Ang tanging magagawa nating mga Pilipino, kain, tulog, dasal. Diba? Mali ba? Mali ba, mga kababayan? Pero sana, 'di ba? Sana matauhan at sana magising na itong taga Supreme Court at sana itong mga senador, layo pa kasi ng 2028 eh. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga senador, mga kababayan, ewan ko lang. Yung mga senador ngayon na nandyan, sa 2028, ewan ko lang kung may iboboto pa dyan. Si Chis Escudero, alam ko yan, number 1, wala nang buboto dyan. Wala nang buboto dyan, Chis Escudero. Jinggoy, Joel, yan yung maingay ngayon eh. Dati, pag maingay ang pangalan mo, ibuboto ka ng tao. Ngayon, pag maingay ang pangalan mo, sangkot ka eh. Di ba? Ang tanging magagawa natin, mga kababayan, gumising na po tayo. Mahirap kasi, mga kababayan, paulit-ulit tayo ditong magsabi eh. Gumising na po tayo. Diba? Tanggalin nyo na po itong mga politician na sangkot at kampi sa katiwalian. Kasi tayo pong mga tao ang nahihirapan. Kung binoto mo siya kasi may bigay siyang 5 kilong bigas, bakit lahat ba ng tao nabigyan niya? Kung binoto mo siya kasi nagbigay siya ng 1,000, bakit lahat ba ng tao nabigyan niya 1,000? Yung pangako nga ni Marcoleta na 2,000 pesos pababa na kuryente consumption, libre, nangyari ba? Wala. Yung pangako ni Alan Cayetano, 10K, na ayuda, nangyari ba? Wala. Yan ang problema, mga kababayan.